bagong kagubatan ng Wiki-Wiki ay naninirahan ng iba't ibang pamilya ng insekto. May pamilya ng bubuyog, gagamba, langgam, paru-paro, at marami pang iba. Isa sa mga pamilyang ito ang pamilya ni Pido. Kilala sila hindi dahil sa yaman, kundi sa marangal na pamumuhay at pagiging mabuti sa lahat. Ang kanyang nanay na si Millie ay isang mapagmahal na ina at asawa. Ang kanyang tatay naman na si Pid ay isang masipag na karpintero at responsabling ama. Si Pido, na kanila nag-iisang anak, ay isang mabait at masunuring batang. Isang araw, masayang-masaya si Pido sa paglalaro ng kanyang napakaraming gadget, isa sa bawat kamay. Naku, hindi niya malaman kung aling laro ang uunahin. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng ganito karaming laruan. Yes! Woo! Ang saya pala nito! Ang saya pala magkaroon na napakaraming gadget! Maya-maya pa, habang abalang-abala siya sa paglalaro, Pido, gising na anak. nagising siya sa haplos ng kanyang nanay. Panaginip lang po pala. Akala ko totoo na. Nang hihinayang nasabi ni Pido, Tungkol saan bang panaginip ng mahal kong anak? tanong ng kanyang nanay Millie. Napakarami ko raw pong gadget na mapaglalaroan, Nay. May tablet ako at iba't ibang klase pa tulad ng kay Gambi at Puboy. Maaari niyo rin po ba akong bilhin ni tatay ng tablet? Ako na lang po kasi ang walang dalang gadget sa tuwing nagkikita kami. Alam namin ng tatay mo na gusto mong magkaroon ng tablet, anak. Pero hindi pa kasi natin kaya ang bumili nun ngayon. May mga mas importanteng bagay tayong dapat paglaanan ng pera tulad ng pag-aaral mo sa darating na pasukan. Hayaan mo at mabibili ka rin namin ni tatay mo ng tablet. May awa ang Diyos. Bumangon ka na para makakain na tayo. Sabi ng ina. Tumayo at sumunod si Pido. Sapit ng hapon, oras na ng paglalaro. Inabutan ni Pido ang kanyang kaibigang sina Gambi at Buboy sa palaruan. Kamusta, Gambi? Kamusta, Buboy? Bati niya. Pido, kanina ka pa namin hinihintay. Tignan mo bago laro namin ni Buboy. Anyaya ni Gambi. Tignan mo, Pido. Ang galing nito. Dagdag pa ni Buboy. Paano nilalaro yan? Tanong ni Pido. Madali lang. Mag-iipon ka lang na maraming pera habang nagtatrabaho ka sa kainan. Mauna na kami. Tumawag kasi si Mama, pinapauwi na kami. Bukas na lang uli, ha? Paalam ni Buboy. Pauwi na sana si Pido nang may mapansin siyang bagay sa katabing upuan. Kinuha niya ito. Tablet! Alam ko kung kanino to ah. Si Antoinette yung nakaupo rito kanina lang. Naiwan niya. Nang kunin ni Pido ang tablet ni Antoinette, nakita niya nakabukas pa ang isang laro. Katulad din ito ng laro nila Gambi at Buboy ah. Hindi na napigilan ni Pido ang kanyang sarili. Kahit hindi sa kanya ang tablet, ay pinaglaruan niya ito. Sa wakas! Naisip niya. Naglaro siya na naglaro hanggang oras na para umuwi. Pakiramdam niya ay sobrang saya niya. Parang katulad lang ng sa panaginip niya. Naisip niyang iuwi niya ang tablet. Hindi naman malaking kawalan ito kay Antoinette. Mayaman naman ang pamilya nila. Kayang-kaya nilang bumili. Kahit mahirap, ay naipasok ni Pido ang tablet sa kanilang bahay nang hindi napapansin ng kanyang nanay Millie. Sa loob ng kanyang silid, ay patuloy na naglaro si Pido. Hindi niya maitigil ang paglalaro. Tama nga sila Gambi at Buboy. Napakaganda ng larong ito. Pido, anak, kakain na tayo. Andito na ang tatay mo. Tawag ng ina. Magandang gabi, Tay! Bati niya sa ama sabay mano. Ginabi ka ata ng uwi ngayon, mahal. Una ni Nanay Millie. Kailangan kasi naming tapusin yung mga pinapagawa sa trabaho eh. Pasensya na, mahal. Sagot ni Tatay Pid. Masayang kumain at nagkwentuhan ng kanyang mga magulang habang naghahapunan, ngunit ang nasa isip ni Pido ay kung ano pa ang bibili niya sa perang meron siya sa laro. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ng kanyang ina. Opo, Nay! Ilang araw na ang lumipas ay hindi pa rin ibinabalik ni Pido ang tablet kay Antoinette. Habang tumatagal, ay lalo ring tumatagal ang oras na inilalaan niya sa paglalaro. Parang ayaw na niyang tumigil. Isang gabi, habang naglalaro ay bigla na lang lumabas ang isang diwatang paru-paro. Akala ni Pido ay namamalikmata lang siya. Pido, naging makasarili ka. Sabi nito. Sino po kayo? Takot na tanong ni Pido. Ako si Paru.
isang diwatang paru-paro. Matagal na kitang pinagmamasdan, Pido. Hindi tama ang ginawa mong pagkuha ng bagay na hindi sa iyo. Sagot ng napakagandang paru-paro. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Nais ko lang naman po maging masaya katulad ng mga kaibigan ko. Hindi mo ba nakikilala ang lugar na ito, Pido? Dito ay maaari mo nang isabuhay ang dati ay nilalaro mo lang. Maaari mo nang bilhin ang kahit anong naisin mo gamit ang perang kikitain mo. Hindi na malaman ni Pido kung ano ang kanyang gagawin. Mag-isa lang siya at nakakulong pa. Ayan, Ba't walang pagkain dito? maingay na sabi ng mga tao sa kainan. Bigla na lamang napuno ang kainan ng mga taong gustong kumain at maghihintay mapagsilbihan. Walang magawa si Pido kundi kumilos at magtrabaho. Nagtrabaho siya na nagtrabaho hanggang matapos ang araw at makaipon na siya ng maraming pera. Akala ni Pido, pag natapos ang araw ay nakauwi na siya, ngunit lumipas ang napakaraming araw ay naroon pa rin siya sa laro. Hindi niya maintindihan pero pakiramdam niya pahirap ng pahirap ang laro. Sa bawat pagtatapos ng araw ay nagagawa naman niyang malampasan ng mga pagsubok. Ngunit para kay Pido, ang pinakamahirap sa lahat ay umuwi sa malapalasyong bahay na naipundar niya na puno ng mamahaling gamit at napakaraming gadget. Ngayon lamang niya napagtanto ang nais iparating sa kanya ni Paru. Ang kasiyahan ay hindi pala naisusukat sa pera o sa kahit anong material na bagay. Bakit naghangad pa siya ng mga ito, gayong nasa kanya na pala ang lahat. Mga magulang na nagmamahal sa kanya at mga kaibigang maaasahan niya. Akala ko kapag maraming gamit at mamahaling gadget, magiging masaya ako. Hindi pala. Sana ibinalik ko na lang kay Antoinette ang tablet. Nang makita ko ito, sana hindi ako nakulong sa larong ito. Sana kasama ko pa rin sina Nanay Millie at Tatay Pete. Sana masaya ako. Umiiyak. Nasa ganitong pag-iisip si Pido nang marinig niyang muli ang tinig ni Paru. Handa ka nang umuwi, Pido. Nang imulat niya ang kanyang mata, nakita niyang nasa palaruan siya at magdidilim na. Kailangan na niyang umuwi. Nakita ni Pido ang tablet ni Antoinette sa kanyang tabi. Alam na niya ngayon kung ano ang dapat niyang gawin. Paalis na sana siya nang humangos ng dating si Antoinette. Pido, manatira ka bang? Hinihingil-hingal pang sabi nito. Ito ba? Sabay abot ng tablet ng langgam. Ito nga, maraming salamat, Pido. Pasensya na kung ngayon ko lang nabalik. Sabi ni Pido. Ang oras pa lang naman ang nakalipas. Buti hindi pa ako nakakauwi ng bahay, kundi lagot ako kay Mami. Paliwanag ni Antoinette. Gumaan ang loob ni Pido sa narinig. Ngayon, alam niya na isang mahalagang aral ang naiwan sa kanya ng diwatang paru-paro.